Sino nga ba si Lance De La Torre? Siya ay isang gaffer hanggang sa naging breeder ng manok. Sikat na sikat ang Bacolod. Hindi lang dahil sa kanilang makulay na pagdiriwang at masasarap na pagkain at matatamis na pagkain. Kilala rin ang probinsya dahil ito ang tahanan ng ilang ekspertong breeders at isa na rito si Lance De La Torre ng Redfoot Game Farm. Sikat na sikat siya sa kanyang Boston Roundhead. Maraming mahilig sa manok at breeder ang nagkonsider sa kanya bilang kanilang idolo. Hindi siya nanalo sa anumang prestihiyosong derby, ngunit maraming tao ang nananalo sa kanyang lahi. Kung sa tingin mo ay expert breeder na si Lance simula pa lang, malamang mali ka. Noong una, hindi siya marunong mag-breed ng manok. Pero simula bata pa lang ay nalantad na siya sa larong ito. Naimpluwensyahan siya ng kanyang lolo na isang mahilig din sa manok. Nagsimula lang siyang sumali sa cockfight nang makatapos siya ng high school. Bumili siya ng manok sa kanyang kapitbahay sa napakaabot kayang presyo. Tapos, nakipagpaligsahan siya sa isang cockfight. Ngunit noong panahong iyon ay wala siyang ideya tungkol sa pagpapalahi ng manok. Bago siya maging breeder, nagtatrabaho siya bilang gaffer at napaka-expert niya dito. Buo ang kanyang paniniwala na ang gaff ay may malaking salik para manalo ang manok sa isang laban, bagamat napakahalaga din ang lahi. Dahil ito ang sandata ng manok. Sa isang hit lang, pwede nang manalo ang manok mo. Marami ang humanga dahil sa kanyang talento. Natanggap siya ng mga big-time cackers tulad nina Felix Traible, Mayor Nonoy Halandoni, at iba pa. Mahigit 5 taon din siyang nagtrabaho bilang gaffer kay Nene Abelio. Bukod dito, nakatrabaho din niya si D.O. Plaza. Itinuring niya si D.O. bilang kanyang tagapagturo. Marami siyang kinita sa kilalang breeder na ito. Tinuruan siya ng kanyang mentor kung paano magpalahi ng manok. Then, he discovered na may talent din pala siya sa breeding. Sa kabila ng kasikatan ni Lance sa breeding, hindi niya nakalimutan ang una niyang trabaho. Kung may pagkakataon, nagtuturo siya ng gaffing lesson sa isang seminar. Bago siya naging full-time breeder, 9 na taon siyang nagsilbi bilang pulis. Sa isang personal note, may 3 anak si Lance, 2 lalaki at 1 babae at kumukuha sila ng kursong law and medicine. Walang sino man sa kanila ang sumusunod sa yapak ng kanilang ama. Ngunit hindi ito nakakaabala sa kanya. Ang pinakamahalaga ay nabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya dahil sa ginagawa niya. Isinasaalang-alang niya ito bilang isang purong negosyo, walang sangkot na pagsusugal. Hindi alam ni Lance kung paano siya magre-resign sa breeding. Hanggat may lakas ang kanyang katawan, itutuloy pa rin niya ang kanyang ginagawa. Pero kahit magretiro na siya, nag-iwan na siya ng marka sa kasaysayan ng gamefowl sa Pilipinas. Wala na siyang dapat patunayan. Lagi siyang maaalala bilang isang expert breeder na nagbenta ng maraming manok. Ang kanyang Boston Roundhead ay isa ng pambahay na pangalan para sa maraming mga breeders, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bahagi ng mundo. Kayo ba guys? Ano ang masasabi nyo about kay Lance De La Torre? Comment down below.